Tabi po sa mga kumakain. Nagnana at nagkabutas-butas ang tahi sa cesarean section ng isang ginang. 4 na beses tuloy siyang kinailangang operahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Matagal ipinagdasal at hinintay ng mag-asawang Genevieve at Solo ang magkaroon ng anak. Kaya laking tuwa nila nang mabuntis si Genevieve. Pero naging masela ng pagdadalang tao niya at nauwi sa cesarean. Nakapampakapit po ako throughout the pregnancy kasi po nag-preterm labor din po ako and all. Nag-decide na po kami na isiyas na lang since parang 2 weeks na po akong nakastock sa 4 to 5 centimeters po. Pero hindi pa dito natapos ang hirap. 9 na araw matapos masiis, kumatas ang tahi niya at lumala pa ang sugat sa tiyan. So sa 10 days po namin na nakastay sa hospital, kailangan kong mag-undergo ng 2 surgeries na tinatawag po nilang debridement. Tatanggalin yung mga dead cell para nang sa ganun makatulong dun sa wound na mag-heal siya properly at mag-progress siya. Ang paliwanag kay Genevieve ng kanyang mga doktor ay meron siyang necrosis. Kaya nagkakatas, nagbubutas, at nagnanana ang kanyang sugat. Ang unang tanong ko po talaga sa kanya ay, Dok, mamamatay na ba ako? Kasi hindi ko po kayang maiwan yung, maiwan yung anak ko. Kasi ang tagal din po namin pinag-pray yung baby ko. And even na bago po ako ma-pregnant dito, ay nakunan pa po ako. So parang hindi ko po kayang iwan siya ng ganun kabilis at ganun kaaga. Sa ika-4 na pagkakataon, inoperahan si Genevieve. Sumailalim siya sa tummy tuck surgery, kung saan sinarado ang sugat at inilipat ng pwesto ang kanyang pusod. Gagaling ka naman, yun po yung pagkakaalala ko sa sinabi ng mga doctors ko. Ang sabi po is, yung katawan ko na talaga, yung may problem, baka nasa tissue ko na talaga siya. And ang necrosis po kasi hindi siya madedetect not unless may wound ka at nangyari na siya. Malaking bagay kay Genevieve na may karamay sa pinagdaanan kaya nalampasan ang pagsubok. 9 na buwan pa lang ang nakakalipas mula ng huling surgery. Patuloy na naghihilom ang sugat at nais niya ngayon magbigay ng lakas ng loob sa bawat ina. So sa mga nanay, mas malakas po tayo kaysa sa iniisip natin. At mas malakas po tayo kahit maraming araw na mahina tayo. Childbirth can be this complicated and becoming a mom is really a sacrifice. It's a combination of love and sacrifice po talaga. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Para pag-usapan ang peligro sa naimpeksiyong C-section, kasama natin si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kamusta na si Mami Genevieve at nagagamot pa ba siya para sa kanyang nagsugat na tahi? Yes. Pops Dre, after nung kanyang tummy tuck surgery, 10 days after that, binigyan siya ng mga antibiotics, vitamins, may mga iniinom siya. Nakakita siya ng improvement na umokay na siya kahit papano. And then 9 months, Pops Dre, after nung kanyang pinagdaanan, lahat ng pinagdaanan niyang yan, masasabi niya na talagang fully recovered na siya at talagang back to normal na. Anong sinasabi ng OB ni Genevieve para maiwasang bumuka o maimpeksyon ang CS? Ano ang tamang pangangalaga sa mga ganyang klase ng tahi? Yes, Pops Dre. Sa mga cesarean, Pops Dre, mayroon talagang tinatawag na proper wound care. Okay. So, ilan sa mga halimbawa niyan ay dapat talagang maging malinis bago hawakan yung sugat, ugaliin na maghugas at ng kamay, gumamit ng banayad na sabon, ng tubig, at gumamit ng gloves. So, Pops Dre, iwasan din yung pagbubuhat ng mabigat, magsuot ng mga maluluwag na damit at yung mas komportable at iwasan na nababasa ng madalas yung sugat. Ayun, at syempre, Pops Dre, kumain din ng masustansyang pagkain, linisin nga yung sugat. At Pops Dre, meron din binibigay na mga antibiotics, usually yung OB, so inumin lang yan. At ang pinaka-importante, Pops Dre, ay i-check araw-araw
yung sugat. So kung makakakita ng pamamaga, pamumula, pagnanana o Pagdudugo, yung mabahong oo, discharge, matinding pananakit, ayan na, Paps J, talagang magpakonsulta. Okay, sino ba, Yeda, ang delikadong makaranas ng necrosis ng tahi? Paps J, ang necrosis, tulad nga ng nabanggit ni Miss Genevieve, hindi mo malalaman na meron ka niya, not Oo. unless mangyari mismo sa'yo, Oo. na mapapansin mo na hindi basta-basta naghihil yung sugat mo at yun nga, nadadagdagan pa, hindi basta-basta gumagaling. So ilan sa mga high risk na magkaroon yan is, number 1, kung ikaw ay diabetic. So syempre kung hindi mo Mabagal kontrolado, gumaling. yes, kung Mabagal hindi mo gumaling ang kontrolado sugat. yung blood Oo. sugar mo, Oo. talagang matagal mag-heal yung sugat. Ayun. Pangalawa, Paps J, for cesarean moms, common kasi sa kanila yung blood loss during delivery, Okay. kapag nasalinan sila ng dugo. So, Oo. isa yan sa mga halimbawa. O pwede din yung mga meron ng existing Oo. infection, nagkaroon ng accident, yung talagang malakas o matinding trauma sa katawan, at yung merong mahinang immune system. Yeda, after nitong nangyari kay Mami Genevieve, may mga nag-reach out ba na nakaranas din ng necrosis? Yes, Paps Oo. J, marami Oo. actually na nag-reach out sa kanya. Oo. Pero iba't ibang case, samot-sari. So, merong CS mom Oo. na nagkaroon ng necrosis, pero nagsimula sa pigsa. So, meron namang ibang members of the family, merong daddy daw nila, meron ding CS mom na nagkaroon ng infection pero hindi naman necrosis. So, iba't ibang kwento talaga. Okay, base sa mga nakausap mo, Yeda, gaano ba talaga katagal bago gumaling itong CS, no, para sa ibang mami? Yes. Paps, iba-iba talaga yung recovery period para sa mga cesarean moms. Pero ang common, 2 to 4 weeks, ayan na yung kahit papano, Isang medyo mas buwan. nakakagalaw na Okay. yung isang CS mom. Oo. Pero yung 6 to 8 weeks, dyan na masasabi yung average time, Paps, na Oo. talagang fully healed na Oo. yung sugat sa labas at sa loob. Pero Paps, case to case basis yan, kasi para sa iba, mas matagal, kung lalo na kung meron kang infection, meron kang diabetic, at Oo. ayun nga, Paps, diabetic ka, at kung meron ka pang mga iba't ibang komplikasyon, mas makapabilis naman para sa iba Oo. kung mas maayos yung iyong wound care, maayos yung inyong dieta, at Oo. mas nakakapagpahinga ng maayos yung isang CS mo. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.